بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وصدق بالرسالة وكشف الغمة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا Amma ba'du, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga masugid naming tagapakinig sa ating mga series na lectures na pinamagatang Bangsamoro Religious and National Unity. Sumainyo ang kapayapaan, awa at mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ating ika-36 na episode na ito ay tatalakay natin kung ano ang alituntunin ng halimbawa kung mas iuna ang muwala, ang pagkakampi sa mga di nananampalataya o kaya ay sa mga kufar kaysa mga nananampalataya o kaya ay sa mga kapatid natin na mga Muslim. Abangan niyo mga kapatid itong napakagandang paksa natin insyaAllah sapagkat ito ay kapanahunan. Ito ay isa sa mga napakagandang paksa na nararapat na talakay natin at matunghayan natin sa kapanahunan natin ngayon. Subalit bago natin umpisahan ay naputol ang ating pagsasalaysay sa kasaysayan ni Al-Imam Shafi'i. Kawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang isa sa kanyang mga estudyante na si Yunus. Ipagpatuloy natin mga kapatid, mga gilyo naming tagapakinig. Insyaallah, itong kasaysayan ni Al-Imam Shafi'i at ang isa sa kanyang mga estudyante na si Yunus. أحد طلاب الإمام الشافعي اسمه يونس اختلف مع أستاذه الإمام الشافعي في مسألة فقام الطالب غاضبا وترك الدرس وذهب إلى بيته فلما أقبل الليل سمع صوت طرق ففتحت الباب فوجدت الإمام الشافعي. Isa sa kanyang mga estudyante na si Yunus, hindi sila nagkasundo sa isang isyu. Sa isang isyu lamang, isang ikangay batas sa pananampalataya. Pagkatapos itong si Yunus na estudyante ni Al-Imam Shafi'i, parang hindi siya sumang-ayon sa kay Al-Imam Shafi'i, bagaman si Al-Imam Shafi'i, kawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang guro. Siya ay tumayo. Tumayo si Yunus hanggat sa nagalit sa kanyang guro, si Al-Imam Shafi'i, hanggat sa siya iniwanan niya ang kanyang pag-aaral. Tumigil sa kanyang pag-aaral. Umuwi siya sa bahay. Yun ay sa umaga mga gilyo naming tagapakinig. Pagkatapos, noong kinagabihan, ibig sabihin ay gabi na, ay nakarinig ng kumakatok, isang lalaki na kumakatok daw sa pintuan ni Yunus. Binuksan niya, sabi ni Yunus, binuksan ko sabihan niya ang aking pintuan. At nabigla ako. Aking nakita si Al-Imam Shafi'i sa aking pintuan, sa pintuan ng kanyang bahay. Qala falima Yunus, ya Yunus, nagsabi sa akin bigla si Al-Imam Shafi'i. Ito ay kwento ni Yunus.
na nagsabi sa akin ang aking guro na si Al-Imam Shafi'i. Kawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihan niya, Yunus, o Yunus, tajma'una mi'atul masail wa tufarriquna mas'ala. Na nagkakasundo tayo, nagsasang-ayunan tayo sa napakaraming mga isyu, sa napakaraming mga batas. Subalit hindi lamang magkakahiwalay lamang tayo sa isang isyu lamang, ay magkakahiwalay na tayo, hindi na tayo magkakasundo. Maghibakuitan na tayo sa isa't isa. La tuhawil al-intisar. Ito na yung mga sinabi natin na mga payo ni Al-Imam Shafi'i sa kanyang estudyante na si Yunus. O Yunus, la tuhawil al-intisara fi kulli al-ikhtilafat allati fi kulli al-ikhtilafati fa ahyanan kasbul qulubi awla min kasbil mawaqif. O Yunus, sabihan niya, huwag mo sikapin na ikaw lagi ang panalo sa lahat ng pagkakaiba. Kapag hindi magkakasundo sa pananaw, kapag hindi magkakasundo sa hatol, hindi tayo magsasang-ayunan sa isa't isa, huwag mo naisin na ikaw lagi ang panalo, Sapagkat sabihan niya, minsan, ang mata mo, ang makamit mo, o makuha mo ang kalooban ng mga tao ay mas mainam kaysa ikaw ang maging panalo sa mga bagay o sa mga pangyayari, So mas mainam na kahit pa hindi ka manalo, kahit hindi ikaw ang manalo sa isang bagay o sa isang katayuan, subalit mas mainam para sa iyo kahit pa man hindi ka panalo sa isang bagay kung makukuha mo ang kalooban ng mga tao. Mga giliw naming tagapakinig, yun ang sinasabi natin na isa yan sa pamamaraan kung paano natin magamutan ang sakit La tahdimil jusura allati banaytaha wa abartaha. فأحيانا تحتاجها فربما تحتاجها للعودة يوما ما. Wag mo sabihan niya, sabi ni Al-Imam Shafi'i kay Yunus, ang kanyang estudyante na nasuklam sa kanya, wag mo sabihan niya sirain ang mga tulay o mga bagay na itinatag mo, ginawa mo. Yung mga achieve mo, yung mga nakamtan mo, huwag mo sirain bigla. Yung mga tulay na itatag mo o kaya ay nadaanan mo, sapagkat baka darating ang panahon minsan ay gusto mo rin na makabalik doon, So may pagkakataon, baka may pagkakataon na maging kailangan mo rin ang itinatag mo na bahay, itinatag mo na tulay, baka ikaw din ay makabalik sa doon, sa kung saan ka saan ka nanggaling. Akrihil khata daiman walakin la tukrihil mukhti. Allahu Akbar. Kasuklaman mo, ito na mga kapatid yung albara. Kasuklaman mo sa kalooban mo ang pagkakamali. Subalit huwag ka masuklam sa sinumang nagkamali. Masuklam ka sa pagkakamali, subalit huwag ka masuklam sa sinumang nagkamali. Napaka-logic mga kapatid. Kasi minsan, kapag masuklam ka sa nagkakamali, baka maya-maya, bukas, magkailanman ay baka ikaw naman magdarating ang panahon na ikaw naman ang magkakamali, Kaya huwag mo kasuklaman ang nagkamali. Yung tao, huwag mo siya nasuklaman. Nabanggit natin kung tayo ay masuklam sa tao, hindi sa kanyang pagkatao. Subalit sapagkat kung kinasuklaman siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, masusuklam tayo sa kanila, pero manatili na nararapat na makitungo tayo sa kanya bilang mga tao.
Wa abghid bikulli qalbika al-ma'siyata. At kinakailangan na ikaw ay magalit sa kalooban mo, sa buong kalooban mo. Ikaw ay magalit sa pagsusuway o pagtatanggi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsagawa ng mga karumal-dumal o mga hindi karapat-dapat na gawain. Lakin samih warham al-asi. Subalit sabihan niya ay magpatawad ka. Maging malambot ang kalooban mo at magpatawad ka at maawa ka sa sino mang nagkamali, sino mang gumawa ng hindi karapat-dapat. Nabanggit natin ang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napakaganda. Ang isang tao, kinakaawaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, magmamahal sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala nang dahil sa malambot ang kanyang kalooban, nang dahil sa marunong magpatawad kapag siya'y bumili, kapag siya'y magbinta, at kapag siya'y magpahatol o kaya ay maghatol, ika nga. Wantaqidil qawla lakin ihtarim al-qaila fa inna muhimmatana hiya an naqdi ala al-maradi la ala al-marid. Napakaganda mga giliw naming tagapakinig. Itong payo ni Al-Imam Shafi'i sa kanyang anak na si Yunus. Kalugdan silang dalawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihan niya, intaqidil qawl. Sumuway ka o kaya hindi ka sumang-ayon, ika nga. Makipag-argue ka sa anumang sinasabi. Pwede ka hindi sumang-ayon sa sinasabi. Subalit, kinakailangan na marespeto ka sa nagsasabi. Hindi ka sumang-ayon sa sinasabi niya, pero personally, huwag ka masuklam sa kanya na nagsasabi. Kahit hindi kayo magkakasundo, ika nga, hindi kayo magkaisa sa pananaw. Walakin ihtarimil qail. Respetuhan mo ang nagsalita o kaya ay nagwika, nagsasabi sa isang bagay na kahit hindi kayo magkaisa o hindi ka sumasang-ayon sa kanyang sinasabi. Sapagkat ang ating layunin, ang ating pinakamisyon sa mundong ibabaw ay upang magamutan ang sakit, hindi upang mawala ang mga nagkakasakit. Allahu Akbar, napakaganda. Hindi upang mawala, hindi upang lipunin o sirain, ika nga, ang mga nagkakamali, bagkus ay ang layunin natin sa mundong ibabaw ay para magamutan ang pagkakamali, para magamutan ang pagsusuway, para magamutan ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaganda mga kapatid itong kasaysayan ni Al-Imam Shafi'i at ang kanyang estudyante na si Yunus. Kalugdan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Darating tayo mga giliw naming tagapakinig sa ating paksa na kung ano ang alituntunin ng Islam kapag mas iuna ang muwala, pagmamahal o kaya ay pagkakampi sa mga di nananampalataya kaysa mga nananampalataya o kaya ay sa mga kapatiran natin na mga Muslim. Banggitin natin itong kabilang sa mga nawika at naisagot ni Al-Allama Al-Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin. Kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa kanyang pagpapaliwanag sa tinatawag na al-wala'u wal-bara'. Wa ba'du an-nasi yakrahu al-mu'min al-'asi akthara mimma yakrahu al-kafir. Wa hadha min al-'ujbi wa huwa qalbun lil-haqa'iq. Napakaganda mga gilo naming tagapakinig. Sabihan niya, kabilang sa mga tao, may mga tao na lubos ang kanilang pagkakasuklam sa nananampalataya na nagkakamali. Tandaan niyo mga kapatid ha, sa aqida ng Ahlus Sunnati wal Jamaah ay mu'min pa rin, Muslim pa rin ang tao na nagkakamali. Kahit siya'y nagkamali o kaya'y nakagawa ng tinatawag na maksiyah, pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, hanggat sa hindi siya makalabas sa pananampalatayang Islam. Kaya sabihan niya, may mga tao na mas nasusuklam sa isang Muslim, isang nananampalataya na nagkakamali dahil lamang sa kanyang pagkakamali,
mas nasusuklam sa kanyang kapatid na Muslim kaysa isang di nananampalataya. Ika nga, mas nalulugod sa isang di nananampalataya na mismo ang kanyang di pananampalataya ay nararapat ng kasuklaman sapagkat hindi siya nananampalataya. Mismo ang kanyang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala nararapat na kasuklaman sapagkat sinuway niya ang paniniwala o pananampalataya sa kaisa-isahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan sabihan niya ay nakapagtataka na minsan mas gustuhin o kaya ay mas kumampi ang isang taong Muslim, ang isang taong nananampalataya sa hindi nananampalataya at mas kumampi sa mga nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga umaaway sa mga Muslim kaysa kumampi sa mga Muslim o kaya ay mga nananampalataya. Yan sabihan niya ay pagbabaliktad, ika nga sa tinatawag na katotohanan. Inshallah, ipagpatuloy natin ang paksang ito mga giliw naming tagapakinig pagkalipas ng iilang katalastas. Mga giliw naming taga-pakinig at taga-panood, maraming salamat sa inyong pag-aantay sa ating pagtatalakay sa isa ito sa napakagandang paksa natin hinggil sa tinatawag na al-wala o wal-bara. Binanggit ni Al-Allama Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah, kaawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa rin ito sa kinilala na kabilang sa mga malalaking pantas sa pananampalatayang Islam. Hindi lamang sa Saudi, bagkus ay sa buong mundo na kinilala ng mga pantas. Binanggit niya ang isa sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Mumtahinah. Ang pinakaunang talata ng Allah sa Suratul Mumtahinah. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddah. O kayo na mga nananampalataya, tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nananampalataya. O kayo na mga nananampalataya, la tattakhidhu aduwi, huwag niyo kunin ang aking kaaway. Ibig sabihin ay ang umaaway sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang inyong mga kaaway o umaaway sa inyo. So huwag niyo kunin sila na mga awliya. Ibig sabihin ay makipagtulungan sa kanila. Ibig sabihin ay magmamahal ng lubusan sa kanila o kaya ay kumakampi kayo sa kanila o sila'y magiging kakampi nyo. Tulquna ilayhim bil mawaddah, na kumbaga ay ipakita niyo sa kanila ang lubos na pagmamahalan. Ika nga, yung pagmamahalan sa kalooban. Kailanman mga kapatid, yun ang sinasabi natin na bilang mga tao makitungo tayo sa kanila. Makipag-usap tayo sa kanila ng kapayapaan. Hindi natin sila pwedeng apihin. Hindi natin pwede gawin ang lahat ng mga hindi ipinahintulot ng ating pananampalatayang Islam, hindi pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na pamamaraan ng pakitungo sa kanila. Ika nga. Sa isang talata din ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Al-Ma'idah,
Ya ayyuhalladhina amanu. Tinawag din ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nananampalataya. Ito mga kapatid ay para sa mga kapatid na mga Muslim at para sa mga kapatid na mga nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. O kayo na mga nananampalataya, ayon sa pagpapaliwanag ng kahulugan ng talatang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayo na mga nananampalataya, huwag niyo kunin ang mga Yahud o mga Hudyo at mga Kristiyano bilang mga awliya. Yung mga magiging kumakampi sa inyo at kumakampi sa kanila, ika nga, yung tinatawag na muwala. Ba'duhum awliya o ba'd, alamin nyo na sila lamang ang nagkakampihan sa isa't isa. Nagmamahalan sa isa't isa laban sa inyo. Magtulong-tulungan sa isa't isa laban sa inyo. Wa man yatawallahum minkum, sino man ang kumampi sa kanila, magmahal sa kanila ng lubusan at makipagtulungan sa kanila ng lubusan, minsan pa'y makipagtulungan sa kanila laban sa mga kapatid na mga Muslim, mga kapatid na mga nananampalataya, fa innahu minhum. Katiyakan na ang tao na yon na kumakampi sa kanila ay kabilang din sa kanila. Kabilang din sa kanila. So anong ibig sabihin yun mga kapatid? Hindi man siya Hudyo, subalit ang kanyang ginagawa ay katulad ng mga ginagawa ng mga Hudyo. O kaya hindi man siya Kristiyano, subalit ang kanyang ginagawa ay katulad din ng ginagawa ng Kristiyano. Inna Allah la yahdil qawma adh-dhalimin. Katiyakan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman ay hindi niya pinapatnubayan ang mga tao na nang-aapi. Kaya huwag kayo mang-aapi. Mga kapatid, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala dito ang pang-aapi mga kapatid, sapagkat kahit man tayo ay masuklam sa kanila, huwag tayo mang-api sa kanila. Huwag natin lampasan ang kanilang mga karapatan. Huwag natin suwayin. Huwag natin hindi ibigay sa kanila ang kanilang mga karapatan sa atin. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ, minsan ay makikita mo ang mga tao, silayaon na mga tao na nasa kanilang kalooban, nasa loob ng kanilang mga puso ang sakit. Yung sakit na minsan ay pagkukunwari ika nga, o sakit na mahina ang pananampalataya. Yusari'una fihim. Minsan ay nagmamadali na sila para makipagtulungan sa mga Yahudi o kaya ay mga Kristiyano, sa mga umaaway at nang-aapi sa mga kapatid na mga Muslim. Sapagkat ang sinasabi nila, yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Sapagkat kami ay natatakot, kaya kami ay kumakampi sa kanila, kami ay nakikipagtulungan sa mga di nananampalataya, sa mga Hudyo at mga Kristiyano, laban sa mga kapatid na mga Muslim, laban sa mga kapatid na mga nananampalataya, sapagkat kami ay natatakot na baka mabaliktad sa amin ang hindi magandang pangyayari. Baka may mangyari sa amin, ika nga. Yani, yusari'una fihim, bima'ana yusari'una fi muwalatihim. Nagmamadali sila upang makipagkampihan, makipagtulungan, makipagmahalan, pagmamahalan sa hindi mga nananampalataya, sapagkat sabihan nila, baka may mangyari sa amin na hindi maganda. So, ibig sabihin yun mga kapatid ay pagkukunwari ika nga, o kaya ay nang dahil sa kakulangan o kahinaan ng pananampalataya. Subalit sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, baka darating ang panahon, hindi nila alam na ang Allah ay ipagkaloob sa kanila ang ikangay victory. At ang ipagkaloob din sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipagpasya ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila ang pangyayari na maganda
o nauukol sa kanila. Pagkatapos, fayusbihu ala ma asarru, pagkatapos sila'y ay magsisisi sa kanilang ginagawa. Fayusbihu ala ma asarru, fayusbihu sila'y magsisisi sa kanilang mga ginagawa na yaon. Hindi nila alam na nasa kanila ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong Allah subhanahu wa ta'ala na karapat-dapat na katakutan, hindi sila na mga umaaway o kaya di nananampalataya na umaapi o kinatatakutan nila na mga di nananampalataya, mga kapatid. Isa pang talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga giliw namin taga-pakinig. Sa makikita natin, mga kapatid, sa itong talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, na isa ito sa napakagandang talata ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah, verse 178. Makikita natin sa Suratul Baqarah, verse 178. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. Tingnan niyo, mga kapatid, itong talata ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hinggil sa isang mu'min na nakapatay ng isang mu'min, isang nananampalataya. Ibig sabihin, isang Muslim na nakapatay ng isang Muslim na ang kanyang pagpatay sa kapwa niyang Muslim ay sinasadya pa. Sinasadya, ika nga. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag pinatawad ang pamilya, pinatawad ng pamilya ng pinatayan, napatay na Muslim, na sinasadya pa ang pagpatay sa kanya, na ang nakapatay sa kanya ay isang Muslim din, kapag napatawad niya ang kanyang kapatid, yun ang nararapat, sapagkat yun ay ikangay pagsunod sa mabuti. Pagsunod sa mabuti at pagsagawa ng ikabubuti, mga kapatid. Ang pinaka gusto natin ma-highlight sa talatang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinag-usapan dito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa talatang ito ang kung sakasakali na magkaroon ng patayan sa pamamagitan ng mga Muslim, pero kahit papaano pa rin, mga giliw naming tagapakinig na mga Muslim, hindi rin pa rin inalis ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pananampalataya at pagkakapatiran, mga kapatid. So, ibig sabihin, kahit magkamali tayo, laban sa mga kapwa natin na mga Muslim, mga nananampalataya. Ano man ang magawa natin sa kanila na pang-aapi, pagpatay sa kanila, huwag natin kalimutan na yun ay pagkakamali. Magbalik loob tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maghingi tayo ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit anong nagawa sa atin na pagkakamali ng isang Muslim, o pagpatay ng isang Muslim sa mga kapwa natin na mga Muslim, huwag nating kalimutan, mga kapatid, na kinakailangan na tayo ay magpatawad. Tayo ay magpatawad, at kahit huwag nating kalimutan itong talata ng Allah subhanahu wa ta'ala na kahit papaano ay hindi niya inalis ang pagkakapatiran. Hindi niya inalis ang pagkakapatiran. So, ibig sabihin, kailangan pa rin manatili ang pagkakapatiran. Alalahanin natin ang pagkakapatiran, o kaya tinatawag na alwala ulil mu'minin, ang pagkakampi sa mga kapwa natin na mga mu'min. Isa sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito, mga kapatid, ay napakaganda. Napakalaking makukuha natin na aral dito, mga kapatid, sa Surah Al-Hujurat, verse 9 at saka verse 10. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay hinggil sa dalawang grupo ng mga nananampalataya na hindi sila magkakasundo, ika nga, o kaya ay magkaroon ng alitan sa pamamagitan nila hanggat sa magkaroon na sila ng patayan, o kaya ay tinatawag natin ng mga bangsamoro na ika nga rido, ika nga. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa talatang ito, o sa mga talatang ito, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kapag sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, may dalawang grupo na sa mga nananampalataya na sila'y magpatayan. Sila'y magpatayan. Iqtatalo, magpatayan sila. Magkaroon sa kanila ng kahit gaano kalaki na rido sa pamamagitan nila, fa-aslihu bainahuma. Kayo ay gumawa, ayusin ang pamamagitan nila.
Unang-unang mga kapatid, huwag natin kaligtaan sapagkat mga kapatid natin sila na mga nananampalataya, kahit pa sila'y nagkamali o nagkaroon sila ng alitan sa pamamagitan nila, kahit gaano sila kalakas o ano pa man ang ikangay hindi nila pagkakasundo, ayusin natin sila sapagkat mga kapatid natin sila, mga kapatid. Mga kapatid natin sila. Huwag niyo kalimutan, wa in ta'ifatani, nagpapatayan na sila, subalit ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, minal mu'minin, ayon sa mga pantas, kahit pa sila'y nagpatayan, nagkaroon sila ng mga rido-rido, patayan sa pamamagitan nila, pang-aapihan sa pamamagitan nila, hindi pa rin nawala ang ang pagiging nananampalataya sila at ang pagkakapatiran nila sa pananampalatayang Islam. Fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Tingnan niyo mga kapatid, kapag ang isang grupo, pagkatapos ng inayos sila ay mag-traidor ang isang grupo laban sa isang grupo. Faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Makipaglaban kayo sa isang grupo, isang pamilya na nag-traidor sa isang grupo, kinalaban ang isang grupo, pinatay ang isang grupo pagkatapos ng inayos sila. Pero mga kapatid, hatta tafi'a ila amrillah, hindi anli napatayan o kaya ay labanan. Sapagkat sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hanggat sila'y bumalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, isa pang hangarin natin ay kahit pa ikangay magkaroon na ng labanan o kaya ay patayan, pero ang hangarin natin, walang iba kundi sila'y makabalik sa pananampalataya o kaya ay maiwasan nila, maitigid nila ang kanilang mga ginagawa. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Kapag sila'y bumalik na, ibig sabihin nagkamali na sila. Nagkamali at nagkamali, pagkatapos ay bumalik sila sa pananampalataya, ayusin na nila ang mga pamamagitan nila. Kayo naman ay ayusin niyo ang pamamagitan nila sa pamamaraan ng makatarungan na pag-ayos sa pamamagitan nila. Maging makatarungan kayo. Wa aqsitu, sapagkat kinalulugdan, katotohanan na kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagiging makatarungan. Napakaganda mga giliw namin tagapakinig. Itong mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibig sabihin pinapatunayan natin mga kapatid na lahat tayo, kahit tayo mga Muslim, nananampalataya, minsan ay nagkakamali tayo sa mga kapwa natin na mga Muslim. Subalit, huwag nating kalimutan na sila pa rin ay mga kapatid natin sa pananampalataya. Sila pa rin ay mga kapatid natin sa paniniwalang Islam. Wasu'ila rahimahullahu an hukmi mawaddatil kuffari wa tafdilihim ala al-muslimin. Tinanong uli si Al-Allama al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin hinggil sa pagmamahal o kaya ay muwala, lubos na pagkakampi sa mga di nananampalataya kaysa mga Muslim o kaya ay mga nananampalataya. Mga kapatid, ito yung pinapaksa natin. Sabihan niya, la shakka anna alladhi yuwaddil kuffara akthara minal muslimina qad fa'ala muharrama. Katiyakan sabihan niya, ang sino man na tao na lubos na magmahal sa mga di nananampalataya kaysa mga Muslim o kaya ay mga nananampalataya, katiyakan na siya nakagawa ng karumal-dumal. Siya nakagawa ng ipinagbawal, napakalaking ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kinakailangan na magsisi tayo mga kapatid. فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُحِبَّ الْمُسْلِمِينَ. Nararapat, sapagkat sabihan niya, nararapat sa isang Muslim na magmahal sa kanyang mga kapatid na mga Muslim. Kahit pa nagkakamali sila ng mga kapatid natin na mga nananampalataya o mga Muslim. Wa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsi, at nararapat din na magmahal sa kanila katulad din ng pagmamahal nila sa kanilang mga sarili. Kung nagmamahal tayo sa ating mga sarili, kinakailangan din na magmahal tayo sa mga kapatid natin na mga Muslim. Ang pagmamahal, lubos na pagmamahal, pagkakampi sa mga di nananampalataya,
yan sabihan niya ay napaka-critical. Fahada khatarun azimun wa haramun alay. Napaka-critical na ito na ang naging sanhi upang ikangay bumaba na ang mga kapatid, ang mga Muslim, Ummal Islamiyah. Sapagkat tayo-tayo lamang ang nag-aaway sa pamamagitan natin. At yakin natin na yan ay pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala na kailanman ay hindi pwede na mangyari. Hindi pwede na lubos na magmahal tayo sa mga di nananampalataya kaysa mga kapatid natin na nananampalataya. Lubos na magmahal tayo sa mga umaaway sa atin kaysa mga kapatid natin na mga Muslim. Binanggit ni Al-Alama Al-Sheikh Ibn Uthaymin ang talata ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Mujadala, verse 22. Mga kapatid, basahin nyo lamang itong talata ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Mujadala. Makikita nyo ang palatandaan ng kasagutan na ito, ni Al-Alama Al-Sheikh bin Uthaymin, kawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating paksa na ito, mga giliw naming tagapakinig. Hanggat dito lamang. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.